back! Welcome to my first vlog for this decade, Lupet, di ba? Pasensya na kayo sa boses ko today, medyo pause tayo, hindi ko alam pagkagising ko, malat na ako, hindi naman ako nag-concert kagabi. Well anyway, for those of you na niligaw dito sa channel ko, my name is Chocho, also known as Cooking ng Ama Mo. Gumagawa ako ng mga Pinoy cooking videos para sa ating mga nag-aaral pa lang magluto. Pero today mga papi, unlike dun sa mga previous vlogs natin, hindi muna tayo magluluto ng ulam. Kasi ang gagawin natin today, gagawa tayo ng panghimagas na alam kong favorite nyo at favorite ko rin. Bakit ako gagawa ng panghimagas? Kasi kanina, bang naghahalongkat ako dun sa cabinet ko na lalagyan ng mga pagkain ko, nakita ko na ang dami ko palang tirang ingredients nung Pasko at saka New Year. Nakakuha kasi ako ng Christmas basket from the city of Pasig nung Pasko. Salamat, Mayor! And karamihan sa laman ng Christmas basket na to, hindi ko naman nagamit nung Pasko. So until now, hindi ko pa nagagamit yung spaghetti at saka yung spaghetti sauce na bigay ng Pasig. So nakalagay lang yan sa lalagyan ng pagkain ko. And then meron rin Eden cheese na hindi ko pa nagagamit. Meron pa akong tirang nata de coco. So iniisip ko ano bang pwede kong gawin dito. So naisip ko para magamit ko yung mga iba-ibang tirang ingredients, gagawa na lang ako ng dessert. Ang dessert na gagawin ko ngayon ay walang iba kundi ang buko pandan! Puta kayo na. Sakit talaga na lamunan ko. Nasobrahan yata ako rin. Well anyway, ano ba yung mga sangkap na kailangan natin para magawa natin itong buko pandan natin? Siyempre ang kailangan natin is yung buko. So fresh buko, kanina binili ko yan dyan sa may gate ng condo. May nagtitinda, 40 pesos ang isa. So bumili ako ng tatlo. So this is 120 pesos. And then bumili rin ako sa Talipapa sa Rosario ng pandan leaves. Medyo mahirap siya hanapin, buti na lang meron pa akong naabutan. Tapos meron akong tirang Nestle cream from the salad na ginawa ko ng Pasko, so gagamitin ko na to. Tapos yung tirang nata de coco natin from the Pasig Christmas basket, together with the Eden cheese. Tapos pumunta ako sa sari-sari store kanina, bumili ako ng Mr. Gulaman Green. And then finally, yung tira ko rin carnation condensed milk ng New Year. Alright, so syempre for our first step, we have to pour 5 to 6 cups of water dito sa kaldero natin. And then turn on na natin yung induction cooker natin. And let's wait until medyo warm na yung water natin. At pag alam natin medyo mainit na yung water natin, we can add the Mr. Gulaman. So be sure lang na continuously stir natin siya hanggang ma-dissolve yung powder sa water. And just continue stirring hanggang sa matunaw lahat ng powder at ma-dissolve yung powder natin doon sa water. And pag nakita natin medyo na-dissolve na yung powder doon sa water natin, pwede na natin i-add yung pandan leaves natin. And after around 10 minutes, we are done. And we are going to transfer the gulaman to another container. So gamitan lang natin siya ng strainer para matanggal natin yung mga dahon ng buko pandan from the liquid. Siyempre, separate natin yung leaves ng pandan from the gelatin. And
then ito transfer na natin to sa mga maliliit na container to cool down. And after natin matransfer, syempre mag-wait tayo para palamigin tong gelatin natin. Alright, so habang iniintay natin mag-gel yung gulaman natin, ihanda muna natin yung ibang ingredients natin. So i-drain na natin yung nata de coco natin. Tatanggalin natin yung tubig ng nata de coco, tapos isasalin natin siya dito sa container. Tapos ihiwain na rin natin yung cheese natin ng maliliit. So dito sa cheese natin, ang gusto ko kasi dun sa buko salad, medyo pag kinain ko, meron akong mga nakakagat na cheese. So ihiwain lang natin siya ng maliliit, hindi natin siya isi-shred. Then balikan natin yung gulaman natin. Makikita natin, nilagay ko siya sa ref. So solid na siya. So ihiwain na natin to ng maliliit. Alright, now na nahiwa na natin yung gulaman natin, pwede na natin simulan paghalu-haluin yung mga sangkap natin. Alright, syempre sisimulan natin yung mixing process natin dun sa buko. So yung buko natin, dapat medyo hinugasan nyo na to. Bakit mo kailangan hugasan? Para hindi siya madaling mapanis. So huwag nyong isama yung juice ng buko, kasi pag sinama nyo, mas madaling mapanis yung salad nyo. So after ng buko natin, pwede na nating ilagay yung all-purpose cream natin. Alright, sama na natin yung all-purpose cream natin. So pangalawa siya sa mixing firing sequence natin. So sasama natin yung all-purpose cream, baby. So after ng all-purpose cream, pwede na natin isunod yung condensed milk natin. Pero dahan-dahanin nyo muna kasi baka mamaya sumobra yung tamis. So check nyo muna. Pangit rin kasi sa salad yung masyadong matamis. So dahan-dahan lang sa condensed milk. Medyo tikim-tikim. Dagdag pa tayo ng konti. After ng condensed milk, pwede na natin isama yung nata de coco natin. After ng nata de coco, pwede na natin halo yung cheese natin. And then finally, yung gelatin natin. Hinuhuli ko yung gelatin kasi medyo madali siyang madurog pagka hinalo mo eh. So kaya siya hinuhuli ko. Kasi ayoko siyang madurog. Pagka minix mo na siya, minix mo na ibang ingredients dun sa salad mo. So that's it. That's our buko pandan salad. I hope you guys like it. Subukan nyo. And that's it, pansit. That's my version of the buko pandan salad. Simple, madaling gawin, at napakasarap pa. Ayun, mapapapikit ka sa sarap dito, mga papi.
Panalo. Anyway, for those of you na hindi pa, wait lang. For those of you na hindi pa nagsasubscribe, please subscribe and pa-click na rin yung bell button so you will be notified every time I upload my new videos. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Always remember, good food, good people, good times. Spread the love. Happy New Year!